Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, bago ang lahat gusto ko munang batiin kayo ng isang magandang araw. Recently pa lang akong nakikinig ng programa mo sa YouTube, kaya naisip ko na ibahagi ang aking karanasan 6 years ago. Ako po pala si Uno, 36 years old, tubong Tarlac. Nasa 5'6" lang po ang height, moreno at katamtaman po ang pangangatawan. Simula pagkabata, banat na kaming magkakapatid sa gawaing bukid dahil ang aming mga magulang ay mga magsasaka. Pinagmamalaki ko ang pagiging magsasaka dahil dito kami nakapagtapos sa pag-aaral. 6 kaming magkakapatid at nakapagtapos kami lahat sa kolehiyo. Congrats! Ipinagmamalaki ko rin ang aming mga magulang dahil tinuruan kami ng kahit papaano'y mamuhay ng tama at marangal. Saludo ako sa mga magsasaka. Nakapagtapos pala ako ng kursong accountancy at nakapasa na rin sa board. Nagsimula ang aking kwento nang bumalik ako ng Pilipinas noong 2017 galing West Asia. Nagdesisyon akong umuwi na at maghanap na muna ng trabaho sa ating bansa. Kasalukuyan ako ay may karelasyon na nasa Pilipinas noong panahon na yon. Si Michael, isang nurse na nagtatrabaho sa isang malaking hospital sa norte. Sinundo niya ako sa airport at masayang nagyakapan kami dahil almost 1 year na kaming hindi nagkikita ng personal. Katulad ng magkarelasyon, kami ay nag-check-in sa isang malamig na lugar at tulad ng inaasahan, ginawa ang ginagawa ng mga magkarelasyon. Sabik na sabik kami sa isa't isa. Nanatili lang kami sa hotel ng 2 araw dahil nais kong makauwi sa aking pamilya dahil hindi nila alam na ako'y uuwi. Naghanda na kami ni Michael para makauwi sa probinsya. Open ang aming relasyon sa aking pamilya at ganun din sa kanya. Oo nga pala, pareho kaming bayan ng aking partner. Nanatili kami ng 3 days sa aking pamilya at lumipat naman kami sa pamilya ng aking partner. Habang nasa pamilya kami ng aking partner, napansin kong may kakaiba sa kanya. Madalas siyang may kachat. Hindi kasi ako nakikialam kung sino man ang kanyang kausap at kachat dahil malaki ang aking tiwala sa kanya. Simula pa noong una, hindi ko pinapakailaman ang kanyang cellphone. Ganon din naman siya sa akin. Privacy. Ika nga. Alam ko naman na loyal siya sa akin at hindi ako nag-iisip o nakapag-isip na niloloko niya ako. Nasa 5+ years na po ang aming relasyon at never kaming nag-away or nagtalo man lamang sa cellphone. Napapansin ko lang na madalas ang kachat ang kanyang chat kahit na matutulog na kami, palagi pa rin ang kanyang chat. Naisip ko na baka yung mga kaibigan or kasamahan niya sa work. Pero tinanong ko siya kung sino ang kachat at sabi niya ay ang kaibigan daw niya. Pinabayaan ko na lang siya at hindi na naisip yung pinansin ko. After 4 days, nagsabi siya na papasok na siya sa work dahil tapos na ang kaniyang leave. Nanatili pa rin ako sa bahay nila dahil close naman ako sa kanyang pamilya. Napansin ko rin sa kanyang ina na parang may kakaiba sa kanila. Parang medyo umiiwas ang ina niya sa akin. Nag-observe lang muna ako. Isang araw Kuya E, habang nagkakape ako, nakausap ko ang kanyang kapatid na babae. Sinabi niya sa akin na kung gaano ko raw kamahal ang kanyang kapatid. Sumagot naman ako na alam mo naman na mahal ko siya at hindi kami aabot ng halos 6 na taon kung walang pagmamahal. Sabi ko, Kuya E, Kuya, kausapin mo siya. Mas maganda siya na ang kausapin mo. Napapansin ko kasi sa kanya na lagi siyang wala sa bahay. Dati halos late na kung umuwi, sabi niya. Baka busy lang siya sa work kasi nurse siya at paiba-iba ng schedule nila. Sabi ko naman, basta kuya, kausapin mo siya. Duda ko lang naman na parang may iba na siya. Sige, sabi ko, kausapin ko na lang siya. Pasensya ka na kuya na nasabi ko sa'yo, sa totoo lang
Ayaw ko makialam sa inyo pero hindi tama na lokohin ka kung totoo naman. Yung sinabi niya. Hindi na ako nakapagsalita. Nag-message ako sa kanya. Kung anong oras siya uuwi, sumagot naman siya na 10 PM ang out niya at baka by 11 nasa bahay na siya. Sinabihan ko siya na sunduin ko na lang at para makalabas din ako. Medyo naiinip ako sa bahay nila. Sabi ko. Sinundo ko siya sa ospital at niyaya ko muna siya magkape. Gusto kong itanong ang bagay na sinabi ng kanyang kapatid, gayon din ang napansin ko sa kanya. Naghihintay lang ako ng tiyempo pero hindi ko na natanong sa kanya. Masaya naman kaming magkasama, nagtatawanan at nagbibiruan pa. Nagpaalam siya sa akin na may mag-CR daw muna siya at sa saktong pagtayo niya ay nagring ang kanyang cellphone. Hindi na niya yun sinagot at parang kinansel niya. Medyo natagalan siya sa CR. Sa akin namang pagtataka, pagbalik niya, tinanong ko siya kung sino ba yung tumatawag sa kanya kanina. Sumagot siya na wala, yung kasamahan ko lang sa work. Sabi niya, maya-maya pa ay naging busy na ang kanyang cellphone sa message. Actually, hindi naman siya nagre-reply. Sinabihan ko siya na sige, sagutin ko muna ang mga messages niya, okay lang naman sa akin, baka importante yan. Mayroon kaming kasing agreement kapag magkasama kami, like nagkakape or kumakain, hindi kami gumagamit ng cellphone, maliban lang yun kung may emergency. Okay. Lang din naman. Di naman importante, maya ko nasagutin, wika niya. Nagyaya na akong umuwi at pagsakay sa car napansin ko, tahimik siya at nagreply sa mga messages niya. Patuloy pa rin ang aming biyahe. Hindi ako umimik at busy pa siya sa mga messages niya. Hanggang makarating kami sa bahay nila. Nagtungo siya sa CR para maglinis ng katawan. Nagtaka naman ako. Dati hindi na dinadala ang cellphone niya kapag gagamit ng CR. Nagkaroon na ako ng pagdududa sa kanya. Nagsisimula na akong magduda. Isang araw nagpaalam na ako sa kanya na uuwi muna ako sa amin para makasama ang aking mga magulang at kapatid. Tinanong ko siya kung sasama ba siya. Hindi na raw siya sasama sa akin. Medyo malayo din kasi ang bahay namin sa kanyang work kaya okay lang naman sa akin. Pinag-iisipan ko kung paano ko sisimula ng pagtatanong sa kanya. Magulo ang aking isipan. Pagdating ko sa amin, mayroon siyang message na ingat, love you. Message ka kapag kumain ka na. Nag-reply naman ako na house na ako, love you too, pero hindi siya nagre-reply at pinabayaan ko na lang. Noon pa, paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na kapag naramdaman niya na hindi na siya masaya sa akin, magsabi lang siya. Oo. Lagi naman akong ready sa anumang mangyari sa amin at alam mo naman sa relasyon dapat mas mahal mo ang sarili mo, di ba? To make the story short, Kuya E, niyaya ko siyang mag-out of town at doon ko na nasabi ang aking mga napansin sa kanya. Umamin siya sa akin, Kuya E, na mayroon daw siyang kachat at matagal na daw yun. Tinanong ko naman siya kung sino. Kasamahan daw niya sa trabaho. Parang gusto kong lumubog sa aking kilalagyan sa oras na yun. Bigla na lang tumulo ang aking luha at walang nasambit na kahit anong salita. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi niya na mahal daw niya ako. Pero mas mahal daw niya yung isa. Siguro dahil nasa abroad ako at mas malapit yung isa na kasama pa niya sa work kaya ganun. Tinanong ko siya kung sigurado na ba siya. Anong sigurado ka na dyan? Sure ka na mahal mo siya? Ano, sigurado ka na? Sasaya ka ba sa kanya kaysa sa akin? Sumagot siya na oo daw. Sure na daw. Gusto kong magalit sa kanya pero naisip ko na wala nang saysay pa kung magalit ako dahil it's too late na. Lalo kung nanlumo nang sinabi niya sa akin na may nangyari na daw sa kanila. Yun ang pinakamasakit na nangyari sa aking buhay. Habang nagtitiis ako sa ibang bansa, sila pala ay nagpapasarap. Pero hindi ko masyadong pinakita na mas masakit ang aking nararamdaman sa time na yon. Pinakawalan ko na siya kasi mahal ko siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinakiusap sa akin ang taong ipapalit niya sa akin. Ipinakausap. Sige na, kausapin mo na siya. Gusto kanya makausap. Sabi niya,
Kinuha ko ang cellphone at inilagay sa aking tenga. Nagulat ako nang magsalita siya. Boses babae. Oo, Kuya E, babae siya. Nakikiusap siya na pakawalan ko na raw si Michael dahil nagmamahalan sila. Hindi man ako nakapagsalita at ibinalik na sa kanya ang cellphone. Tanggap niya ako at mahal. Gusto ko nang magbago. Gusto kong magkapamilya. Wika niya. Tuluyan ko nang pinakawalan si Michael. Ang taong minahal ko at mahal ko. Wala akong karapatan na tumanggi sa kanya. Na maghiwalay na kami dahil babae ang pinalit sa akin. Sa totoo lang, kahit masakit yun sa part ko, mas maganda na rin yun. At least magiging normal na yung buhay niya. Sa gabi ding yun, niyaya ko na siya na umuwi na at ihatid siya sa bahay nila. Pagkahatid ko sa kanya, umuwi na rin ako. Masakit pala sa dibdib. Tumiretso lang ako ng room ko. Naiyak. Wala akong ganang kumain noon at di paglabas sa room ko. Kinausap ako ng aking ina, ano daw yung nangyari. Sinabi ko sa kanya ang buong kwento. Sinabihan ako ng ina ko na tama lang ang aking ginawa. Natuwa naman ako. Mag-move on ka na anak. May naghihintay pa na mas magandang pangyayari sa buhay mo. Wika niya. Opo nay, salamat po, sabi ko. Simula noon hindi na ako nag-message sa kanya. Isang araw may na-receive akong text message. Ibinalik niya lahat ng ipon namin sa aking bank account. Nag-message din siya na na-transfer na raw niya ang lahat ng ipon sa bank account. Walang bawas yan na, salamat sa lahat. Hindi na po ako nag-reply, Kuya E. Nagpalit na ako ng number at itinapon na ang dating SIM para agad makapag-move on. Mahirap mag-move on. Sobrang hirap pero sabi nga ng aking ina, sarili ko lang ang pinapahirapan ko. Tama naman siya, 'di ba? Nakapag-move on na ako at nagpatuloy sa buhay. Nagsimula na akong mag-send ng resume sa iba't ibang company para maging busy na ako at makapagsimula na ng bagong buhay. Wala na akong kontak sa kanya hanggang sa kasalukuyan. After few weeks, nakahanap na ako ng work sa Pinas. Naging mas mabilis ang aking pag-move on. Nakafocus ako sa aking trabaho at laging kasama ang mga kaibigan ko. Naka-move on na ako. Isang araw sabi ng friend ko na bakit di raw ako mag-download ng dating app para makakita ako ng bagong pag-ibig. Sabi ko naman na wag na, masaya na ako sa pagiging single. Oo Kuya E, nag-enjoy naman ako sa pagiging single ng ilang buwan at hindi man nagkaroon ni isang encounter. Nag-download ako ng app at nagtingin-tingin sa mga nearby. May nakita akong pumukaw sa aking isipan. Guwapo ang pic niya at nakatopless. Twink ang dating. Nag-message ako sa kanya. Hindi nagre-reply pero online siya. Inabukasan pa siya nag-reply. Please send picture. Message niya. Nag-send naman ako ng picture. Tinanong ko siya kung siya ba yung nasa profile pic niya. Sumagot siya na oo daw, siya raw yun. Guwapo, sabi ko. Guwapo ka naman, sagot niya. Nagpalit-palitan kami ng mensahe hanggang nagpalitan na rin kami ng number. Nagkita kami sa isang lugar, gaya ng inaasahan, guwapo nga siya. Slim, maputi at napansin ko na napakaganda ng kanyang ngipin. Pantay na pantay. Siya si Thor. 27 years old at nag-work bilang isang supervisor sa mall. Niyaya ko siyang mag-inom sa isang resto bar pero hindi siya pumayag. Sa car na lang daw kami mag-inom. Bumili ako ng 4 na bote ng alak at sa loob ng car kami nag-inom. Medyo lasing na kami dahil malakas pala ang tama ng aming ininom. Sige na nga sabihin na natin Smirnoff daw. Tinanong ko siya kung saan kami. After, sumagot naman siya na ako na araw ang bahala. Gusto ko sanang dalhin sa hotel dahil nagiinit na ang aking pakiramdam pero sinabihan ko siya na sa hotel kami. Nagsabi siya na wala daw siyang pera pang motel. Sabi ko din naman na wala rin ako. Dahil sa init ng katawan sa car na lang namin ginawa. Pero side-side lang ika nga. Nagpatuloy kami sa aming pagkikita at syempre ginawa namin ang dapat gawin. Nakakatawa may kotse walang pang motel ha. Nag-uupa siya ng isang maliit na room sa kanyang kaibigan at nagsabi sa akin minsan na nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng kanyang kaibigan at gusto na niyang umalis doon.
Naghanap kami ng maliit na apartment para sa kanya nang makaiwas sa gulo doon sa tirahan nila. Naging kami officially at sinurrender niya sa akin ang kanyang kabataan at ganun din naman ako para fair. Tinanong ako kung gusto ko raw magsama na lang kami sa apartment para maghati sa rent para hindi raw masyadong mabigat. Sabi ko naman na magpapaalam muna ako sa aking mga magulang. Pinakilala ko siya sa aking mga magulang at malugod naman ang pagtanggap sa kanya. Pinakilala din ako sa kanyang pamilya at katulad ng pamilya ko, tinanggap naman din ako. Madalas din kaming umuwi sa kanila at nakilala ko ang kanyang pamilya. Mababait ang kanyang mga kapatid lalo na ang kanyang magulang. Nagdesisyon na ako na magsama na kami sa isang apartment. Total, malapit din naman yon sa aking work. Maganda ang naging pagsasama namin ni Thor. May mga hindi rin kami pagkakaunawaan pero nasasettle din naman agad yun. Nakapagpundar din kami ng mga gamit namin sa bahay. Isang araw, nagpaalam ako sa kanya nang gusto kong pumunta ng Canada sa aking mga kapatid na naroon. Mababa kasi ang kita sa Pilipinas at para makapag-ipon kami. Inasikaso naman ng kapatid ko ang aking mga papeles at nakaalis naman ako. Nakapagtrabaho din naman ako agad dahil din sa tulong ng kapatid ko at mga kaibigan nila. Nakapunta na rin dito ang aking mga magulang. Sinabihan ko ang partner ko na itatanong ko paano siya makakapunta dito kung gusto niya. Pumayag naman siya at nagpaalam na sa mga magulang niya. To make it short, nandito na kaming dalawa kasama namin ang aking pamilya. Nakabili na kami ng isang property malapit sa kanilang lugar at medyo nakakaipon na rin kami para sa aming future. Masaya kami nagsasama at lalong naging maganda ang pamumuhay. Maraming salamat po. Share ko lang po dahil sa pagmamahal natin minsan sa isang tao hindi natin namamalayan na parang kinokontrol na natin siya. Hindi po natin sila pag-aari. Nagkataon po lamang na maging kayo kahit mag-partner or mag-asawa may sariling buhay pa rin tayo. Bigyan po natin sila ng privacy. Kadalasan kasi kapag mag-partner o mag-asawa sila, gusto ng isa na alam niya ang password ng ATM, FB Messenger para nakikita mga activities niya daily. Pero sa totoo lang, hindi natin sila binibigyan ng privacy. Kadalasan yan ang nagiging umpisa ng pag-aaway. Sabi nga nila kung magloloko yan, bantayan mo man or hindi, manloloko yan. Kami ni partner never namin pinag-usapan yung password or isi-share ang password namin sa bawat isa. Kasi sa tingin ko, kapag ginawa mo yun, wala kang tiwala sa partner mo. Kung may ginawa man siya na labag sa inyong relasyon, siya ang magdadala noon. Lastly, mahalin po muna natin ang ating sarili bago tayo magmahal. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana mapili nyo ito. Nagmamahal, uno. Wala naman akong pinipili. So lahat naman ibinabasa po natin. Siyempre depende lang minsan. Halimbawa, may mga kwento minsan ako na na binabalik ko kasi sobrang mahalay or halimbawa minsan sobrang iksi naman pero yun. Recently napagdesisyonan ko, yung iba kasi pag binabalik ko yung letter, sabi ko sobrang ikli naman, ayun. Hindi na nila binabalik, siguro baka hanggang doon na lang talaga. So, meron talaga mga tao na syempre hindi naman ganun kagaling magkwento. So, na-realize ko, napagdesisyonan ko na if ever meron na ako na-compile na tatlong story na sobrang ikli. So, i-upload ko siya ng isang upload na lang para mapagbigyan din natin yung mga sobrang maikling mga storya. So, ngayon, yung mga dating mga nag-send, hindi ko, ang hirap kasing mag-browse pa. Pero yung mga dati nag-send na sobrang ikli na hindi ko na-air, pwede nyong i-resend sa akin. Pero ngayon, meron na ako na-compile na mga recent lang na mga nag-send na tatlong maikling letter. I-upload natin yan dito. Tapos yun. Well, maraming salamat sa iyo, Uno, no? Tama naman yung mga sinabi mo, no? Kung dun sa privacy, kung talagang loyal talaga yung tao kahit na walang ganun-ganun o wala kayong palitan ng password basta may tiwala ka. Kung talagang loyal pa rin siya, kung loyal sa'yo o tumagal yung pagiging, yung halimbawa kung hindi siya pala loyal sa'yo, malalaman mo rin naman yan sa dulo. No? So talagang mabuti na rin na nangyari na rin yung ganun. At kumbaga mas nahanap mo pa yung sarili mo, mas nahanap mo pa yung tunay na
magmamahal sa iyo na mga kasama mo. Magkasama na rin pala kayo dyan sa Canada. Muli, maraming salamat sa iyo, Uno, at congratulations sa inyong dalawa. At muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.